kapalakasan, maging malayo man tayo sa isa't isa, ay nagkakaroon pa rin ng pagkakataon para palakasan tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Sa pag-uumpisa po natin, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. So, isang magandang hapon po sa pangalan ng ating Panginoon. Tayo po mga kabataan ay narito at nagpapatuloy sa gawain at nagpapalakasan, maging malayo man tayo sa isa't isa, ay nagkakaroon pa rin ng pagkakataon para palakasan tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Praise God. So, ngayon po, awit muna tayo ng isang awitin para sa ating Panginoon bago tayo mag-umpisa. Awitin po natin yung awit na nagsasabing, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Steadfast love, mga kapatid. Amen. Praise God. Praise God. Steadfast love of the Lord never ceases. There are every morning, new every morning, praise thy faithfulness, oh Lord, praise thy faithfulness. Hallelujah. Steadfast. Just steadfast love of the Lord never ceases. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat araw, sa kalakasan ng buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at kahabagan. O Diyos, narito kami, Panginoon, O God. Hallelujah. Nagkakaisa sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon, O God. O Diyos, ikaw ang maglinis sa aming, Panginoon, O God. Ikaw siyang patuloy, Panginoon, na kumilos, Panginoon, at kumagitna sa aming, Panginoon, O God. Hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Yes, hallelujah. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Palakpak muli sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Amen, praise God. So, malinaw po ba yung boses ko, mga kapatid? Malinaw naman. Amen, praise God. Amen, praise God. So, atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Psalms chapter 91 verse 1 hanggang 4 po. Psalms chapter 91 verse 1 hanggang 4. Amen, praise God. So, sabi po dito, mga kapatid, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. 2. Ang sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan. Sabi rito, mga kapatid, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. 3. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng panlililo at sa pumupuksang salot. 4. Kanyang tatakpan ng kanyang mga bagwis sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mga nganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ganon din po sa Matthew chapter 23 verse 37 po.
Amen. Praise God. So, Matthew chapter 23, verse 37. Sabi po dito, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya na magtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Tayo po manalangin. Amen. Praise God. Sabi po dito mga kapatid, tayo manalangin. Amen. Praise God. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa hapong ito Panginoon na kami pinagkatipon mo Panginoon sa iyong makapangyarihang pangalan Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna Panginoon sa gawain ito Panginoon God. Hallelujah. Sa iyo po namin pinagkakatiwala Panginoon lahat ng mga bagay Panginoon God na aming ginagawa Panginoon. Tumangan ng dalangin Panginoon sa iyong makapangyarihang pangalan Panginoon Jesus. Amen. Praise God. So, ang title po ng devotion mga kapatid is Divine Promise and Divine Protection mga kapatid. Amen. Praise God. Ito ay Divine Promise mga kapatid na mula pa sa Old Testament mga kapatid hanggang sa New Testament mga kapatid na Divine Promise mga kapatid na nagmumula sa ating Panginoon na siya ay magbibigay ng Divine Protection sa lahat ng kanyang mga anak at mananampalataya sa kanyang mga kapatid. Amen. Praise God. So, naririto mga kapatid na binigay na halimbawa mga kapatid ng Bible na ang ating Panginoon ay nagbibigay ng protection sa lahat ng nananampalataya at kumikilala sa Kanya. At nandoon ang divine protection na ibinibigay ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So, may-represent mga kapatid ng ating Panginoon yung Kanyang divine protection mga kapatid sa lahat ng mga mananampalataya na lumalapit sa kanya mga kapatid, sa lahat ng kanyang mga anak, amen, praise God, na lumalapit sa kanya mga kapatid. So, we are the children of God at ihinalimbawa tayo sa chief mga kapatid o sa mga anak ng inahing manok kung saan nandoon mga kapatid ang protection ng Panginoon sa kanyang mga anak mga kapatid, amen, praise God, na sumusunod sa kanya, amen, praise God. So, sabi rito mga kapatid, kung isipin natin mga kapatid na ito ay protection lang mga kapatid, but hindi lang ito protection mga kapatid dun sa mga danger mga kapatid na meron sa ating kapaligiran mga kapatid. Pinapakita rin dito mga kapatid yung pag-iingat sa atin ng Panginoon at yung malalim na pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. So, naririto mga kapatid na ang protection ng mga na binibigay ng ating Panginoon ay para sa bawat isa sa atin upang hindi tayo ma-harm mga kapatid ng anumang bagay dito sa sanlibutan mga kapatid. Amen. Praise God. So, nandiyan mga kapatid na tayo, we're living mga kapatid na into life mga kapatid, ngunit nandiyan na hindi tayo papabayaan ng Panginoon at ibibigay ng Panginoon yung promise niya na divine protection sa atin at ipinangako niya yun mga kapatid sa Old Testament pa man mga kapatid. Amen. Praise God. So, isang magandang hapon po muli sa pangalan ng ating Panginoon. Nawa natanggap nyo ang mensahe ng ating Panginoon na nais niyong iparting para sa bawat isa sa atin mga kapatid sa maging sa panahon natin ngayon, nalalaman natin mga kapatid na kung ano ang nagaganap mga kapatid, ngunit nandiyan ang ating protector mga kapatid. Amen. Praise God. Ang ating mighty protector mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus mga kapatid. Amen. Praise God. So, ayun lamang po ang ating devotion mga kapatid. Lord never ceases, mercies never come to an end. Maraming salamat Panginoon God sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan Panginoon God na iyong kaloob sa bawat isa. Maraming salamat sa pag-iingat Panginoon God. Hallelujah. Patuloy kang
magbigay Panginoon ng kalakasan Panginoon at magpadala ng mga anghel Panginoon pang kami protection ng Panginoon sa anumang nagaganap Panginoon sa mundong ito Panginoon God. Hallelujah. Praise God. So malaya na po kayong manalangin mga kapatid. Amen. Praise God. At ayun lamang po ang devotion natin mga kapatid. So praise God. Manalangin po ang bawat isa sa ating mga kapatid. Praise God. So hanap po kayo ng pwesto niyo mga kapatid kung meron pong pwesto dyan at manalangin po. Amen, praise God. Wala ang ating testimony leader na naka-assign. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon kahit sa kabila ng sitwasyon natin mga kapatid. Mabuti pa rin ang Panginoon. Tayo pinapabayaan. Amen? Narinig niyo po ba ako? Amen. Amen. Praise God. Huwag natin kalilimutan na magpasalamat sa Panginoon. Nasa pagsubok man tayo o nasa maayos na kalagayan, dapat pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon dahil lahat yon ay kalooban ng Diyos. At ako rin papasalamat sa ating Panginoon sa kalakasan na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos at yung protection patuloy na binibigay ng Panginoon. Hindi lang sa akin, maging sa pamilya ko, na nandun yung pag-iingat ng Diyos na sa kabila ng sa kabila mga kapatid ng lumalaganap na sakit na ito mga kapatid, nandun pa rin na makikita natin yung kabutihan ng Diyos na hindi tayo niya pinapabayaan. Lagi nandun ang kanyang protection at patuloy na pag-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. At yun lang po mga kapatid. Salamat sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Amen. Sino pa po nais na magpasalamat din sa ating Panginoon? Ako, Brad. Okay, Sister Allen. Gusto ko muna magpasalamat sa Panginoon sa provision ng Panginoon sa kabila ng na-experience natin ngayon. Nakakatawa mang isipin pero alam naman natin na syempre majority sa atin mga walang trabaho, walang income. Pero yung blessing ng Panginoon parang mas sobra ngayon
Parang doon ka magtataka, parang yung pagpapalan ng Panginoon, gano'n na lang na hindi mo isipin na at this time, lalo yung blessing ng Panginoon. And at the same time, gusto ko rin pasalamat sa Panginoon for this day kasi birthday ni nanay ngayon. So, bagaman wala na siya, yung pasalamat ko sa Panginoon, yung buhay na pinigay niya sa nanay ko as an instrument para nandito ako ngayon, serving God. So yun, papasalamat ako sa Panginoon for all the provisions din sa kanya nung buhay pa siya, sa lahat-lahat ng naitanim at lahat ng inaani ko naman ngayon through her prayer din. So yun, salamat sa Panginoon. Yun lang, binabalik ko lahat ng papuri, pasalamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Totoo nga sabi ni Sister Allen na kahit nandito tayo ngayon sa sitwasyon na ito, grabe yung blessing ng Panginoon. At kita naman sa bawat isa sa atin, nananaba. Yung nananaba tayo, si Bongbong nga, bilog na bilog na. Amen. Sino pa po nais na magpasalamat? Magsabing amen. Amen. Sino pa po? Sino ang pinagpala? Yun dyan sa Nobilo, ang dami na ninyo dyan. Baka may isa man lang dyan pinagpala. Sa Nobilo, wala ba dyan pinagpala? Nananamba na nga kayo, wala pa rin. Sa Riponte, baka mayroon. Sister Charina. Wala na bang magpapasalamat sa Panginoon? Lahat ng pinagpala magsabing amen. Amen. And yan. Praise God, mga kapatid. At ako po yung pasalamat sa Panginoon sa patuloy na kabukilan ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. At sa patuloy na magandang kalusugan, mga kapatid, na di pa magkakasakit, mga kapatid. Amen. Praise God.
At tunay na doon yung protection ng Panginoon, mga kapatid, doon yung paggabay ng Panginoon sa bawat isa. At tunay na hindi nagkukulang yung Panginoon, mga kapatid. Nandoon yung pag-provide ng Panginoon, mga kapatid, mga pagpapala niya, mga kapatid. Tunay na hindi siya nagkukulang, mga kapatid, lalo tigit sa mga anak niya. At ayun, mga kapatid, patuloy na nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagkaroon tayo ng ganitong tipon, mga kapatid, nagpapalakasan sa ating Panginoon, mga kapatid. At patuloy lang tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. At yun lang po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Praise God. Sino pa po? Baka mayroon pa. Kahit isa na lang. Sister Charina. Wala. Sister Charina. Meron ka bang gustong ipasalamat sa Panginoon, Sister Charina? Narinig po. Oo, naririnig ka namin. Wala kasi ako headset eh. Salamat po sa Panginoon sa araw-araw niyang nag-guide sa amin. Kahit ganito ang mundo natin, nandyan pa rin sa atin. Hindi niya kita iniwan. Sa mga pamilya ko, salamat sa Panginoon. Wala niya kami niyang pabayaan. Yun lang, kuya. Amen. Praise God. Hindi mo pinasalamat, di ka pa rin pumapayat. Ngainit kaya dito, kuya. Amen. Sige. Yun. Salamat sa Diyos na sa kabila ng krisis nito, mga kapatid. Sabi nga, kung mayroon mang isang dahilan para malungkot tayo o magreklamo, mga kapatid, marami pa ring dahilan para magpasalamat sa Diyos dahil tayo ay patuloy na binibigyan ng kalakasan, buhay, at patuloy na pag-asa na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nararapat lang na tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Amen? At yun lang, mga kapatid, at akin na pong binabalik sa ating MC para siya naman kung sino praise God, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating giving exhorter na Sister Sandra. Praise God. Nandiyan ba Sister Sandra? Si Julina. Hindi siya nakakonect. Praise God. Giving ba? Huwag muna, mamaya na lang yun siguro, no? Binibigay ko muna mamaya na lang siguro yun. Palitan na lang sila ng worship leader. So, praise God. Sa pagkakataong ito, akin na binibigay ang pagkakataon sa ating worship leader na si Sister Julina Novelo. Praise God. Purihin natin ang ating Panginoon. Wala tayong record, no? Praise God, mga kapatid. Hello, mga kapatid. Naririnig niyo po ako. Amen. Amen. Parang hindi naka-record, Jay. Yung kanta, yun po yung kanta na kakantahin natin sa worship para po lahat ay mag-never na hindi niyo po kabisado. So, mga kapatid, tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon dahil patuloy yung pagkilos niya sa kabila ng ating pinagdadaanan ngayon na patuloy na bibigyan natin ng papuri at pagsamba ang ating Panginoon kasi wala, sabi nga wala namang angahad lang sa pagpupuri sa'yo. I mean, hindi ka lang makakapagpuri sa Panginoon kapag wala ka ng hininga, di ba?
So, sabi nga sa Psalms 150, verse 6 is, let everything that has breath praise the Lord. So, lahat tayo humihinga pa, di ba mga kapatid? So, walang dahilan para hindi natin purihan ang ating Panginoon. So, sa pagkakataong na ito, mga kapatid, bibigyan natin ng mataas na papuri at pagsamba ang ating Panginoon dahil ang Panginoon ay patuloy na pagbibigay niya sa atin ng kalakasan, patuloy na pagpapala mga kapatid, kaya patuloy na papuri para sa ating Panginoon mga kapatid. So sabay-sabay tayo mga kapatid na umawit at damhin natin mga kapatid yung pagkanta natin nakasabay mga kapatid na magpapuri sa ating Panginoon. Di ako makapagod na magpuri sa'yo. Pagkat ito ang aking nais na kaluluwa. Hindi tayo magsasawa mga kapatid na ito. Hindi magsasawa. Pagkat ito ang sumba. Pagkat ito ang kaluluwa sa'yo. Mga kapatid, maaari tayong tumayo mga kapatid. Para tutuyan natin mga kapatid. Pagkat ito ang nais na kaluluwa ko. Hindi magsasawa sa'yo. Okay ka na po yan. Ang lahat ng ako'y handog ko sa'yo. Sasayaw sa'yo. Aawit sa iyo. Ang lahat ng ako'y handog ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan Kailan may di kita ipasapan di pagkaksabi. Mahal habang buhay, pupurihan ka habang buhay. Sabihin ko sa'yo habang buhay. Sabihin ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita,
Minsan pa mga kapatid, patuloy natin na papurihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Minsan pa mga kapatid. Pupurihin ka, O Diyos. Ang ginalay ay pagkakamahal. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y maraming ikaw ang tunay na Diyos, iyong aming awit, purihin ka, O Diyos. Ang ginalay ay pagkakamahal. Huwag iyan. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw ang Ikaw sa buong mundo. Kabanatan ng Diyos, walang katulad mo. Ang Panginoon, kabanatan ng Diyos, walang katulad mo. Sa iyo ay tulungan, lahat ng namin magpapasabing ikaw lang ang Jesus, ang Panginoon. Ikaw lang ang Jesus, ang Panginoon. Binabalik ko na po sa ating MC. Praise God, mga kapatid.
Tunay nga mga kapatid na kahit tayo ay magkakalayo mga kapatid, naroon pa rin yung pagkakaisa natin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen, praise God. At sa mga oras na ito mga kapatid, akin ang ibinibigay ang pagkakataon sa ating lecturer. Praise God. Ang ating kapatid na si Brother Ray Miguel Arevalo. Praise God. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise God. Magandang hapon po sa ating lahat. Bali, first time ko pong magtuturo dito sa sa gawain. So, una po sa lahat tayo pinanalangin. Hindi po tayo ng patuloy sa ating Panginoon. Ang Panginoon, maraming salamat po sa hapon ito, sa pagkakataong ito na kami nagkasama po. Fellowship na ito. Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom, Panginoon, para po may ang iyong mensahe sa mga kabataan ito, Panginoon. Nawa po ay may matutunan po kaming bago, O Lord, at may apply po namin sa aming mga buhay upang magbigay ng glory sa inyo po lang ng aming Panginoon. Lord, nawa po sa mensahe ito ay ikaw po ang manguna sa lahat-lahat. Binabalik ko po ang lahat para sa mga pangalan ng Jesus. Amen. So, ang ating topic, mga kapatid, ay regarding sa pananampalataya. Batid naman natin yung sitwasyon natin ngayon. Naka-lockdown tayo. Nasa ECQ tayo. So, maraming mga pamilya talagang nagsasuffer sa mga panahong ito. Sa panonood ko ng mga balita, dami talagang mga taong naghihikahos, lalo na yung mga yung mga mahihirap talaga. Kasi yung mga tulad naman natin, yung mga support pa din financially, siguro sa ngayon hindi pa natin ramdam yung hirap, pero naaawa din ako sa mga pamilyang iba na talagang umaasa na lang sila sa tulong ng gobyerno, umaasa na lang sila sa bigay ng ibang tao para mabuhay. So, sa mga panahong ito, dapat talaga patatagin natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, ang pananampalataya is yung ating paniniwala without seeing, di ba? Ito yung ating belief, ito yung ating parang paniniwala sa isang bagay. Since tayo mga Christian na mga kapatid, tayo ay may paniniwala na sa ating Panginoon. So yung ating itatopic ko ngayon is regarding kung paano natin i-increase, paano natin patatatagin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon sa mga panahong tulad nito na hindi tayo makapag-fellowship ng physical. So maraming salamat sa Panginoon at meron tayong means na ganito na technology na nagagamit para tayo ay magkausap-usap. So una sa aking listahan is kailangan ay marunong tayong makinig sa ating Panginoon. Dahil through hearing, dito nanggagaling yung faith natin. Basahin natin yung Romans 10:17, mga kapatid. Sabi sa ating banal na kasulatan, kaya nga, ang paniniwala ng nanggaling sa pakikinig, ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, sa mga panahong ito, sobrang blessed talaga dahil ito, meron tayong pagkakataon upang mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Diba? So, siguro na may miss na natin yung mga gawain natin every Sunday, every prayer meetings, every Bible study, na nagkakakita-kita na pag-aral tayo ng salita ng Diyos. Pero sa mga pagkakataong ito, let's make time, i-take natin yung advantage na to na binigay sa atin ng technology na ito para tayo ay makapagpalakasan ng pananampalataya natin. So, let's continue yung ating pakikinig sa ating Panginoon. Lalo na kapag mensahe ng Panginoon, matuto tayong makinig ng mainam. Basahin din natin yung John 6:45. Ayan, sabi ng ating banal na kasulatan dito, nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Amen. Maraming salamat sa verse. So,
natuto po tayo makinig sa ating Panginoon. Despite sa mga nangyayaring or mga nagaganap na paghihirap sa ating panahon ngayon, huwag po tayo makinig o huwag tayo maging palaasa dun sa mga naririnig natin mga balita, lalo na sa internet, kasi maraming mga nagkalat na mga fake news. Tapos marami rin mga nauuso, mga kung ano-ano mga bagay, mga TikTok, di ba? Tapos, ito yung mga gustong-gusto ng mga kabataan ngayon yung mga uso. So sa ating mga Kristiyano, kailangan ang lagi natin pakikinggan is yung Word of God palagi. Yung laging natin gawing priority. Higit sa lahat, huwag yung mga mundong bagay. So, ang next natin dito is yung proper thinking natin, yung mindset natin para sa Panginoon. Dapat lagi yung thinking natin laging nakatuon lamang sa Panginoon. Huwag tayong papa-apekto dun sa mga naririnig nating mga balitang masama. Kailangan lagi nating i-filter yung mga kapatid. Tapos, kung paano natin itong magagawa, itong thinking na to, lagi tayo magbasa ng Bible. Para through reading of the Bible, dun niya tayo nakakausap din So, basahin po natin yung Psalms 1. Yan po yung ating reference verse. Thank you. Psalms 1. Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. So, dapat po lagi tayo nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Nakalagay po dito araw at gabi. So, never cease. Huwag po tayong titigil sa pagbabasa. Dahil dito po tayo nag-grow Dito tumatatag yung pananampalataya natin. Una sa pakikinig, kasi po sa ating pagbabasa, sa pag-iisip natin lagi sa ating Panginoong Jesus. Yung pangatlo po nating point dito is yung looking into Jesus. Basahin po natin yung Psalms 123 verse 2. Ayan. Narito kung paanong tumingin ang mga mata ng mga alipin sa kamay ng kanilang Panginoon. Kung paano ang mga mata ng alinang babae sa kamay ng kanyang Panginoong babae. Tumitingin ang mga mata namin sa Panginoon naming Diyos hanggang siya'y nakakasaan. So, dapat po, lagi po tayong nakatuon tingin diretso sa ating Panginoong Jesus. So, iwasan po natin yung mga bagay na pwedeng maglayo ng attention natin sa ating Panginoon. So, ngayon po, marami ng mga bagay ang ginagamit ang kaaway natin para mailayo yung attention natin sa ating Panginoon. Unang-una, ginagamit ng technology din. Ito, social media, mga online games, ginagamit yan, mga nag-Wattpad, yung mga nag-online novels, yan. So, ginagamit ko ng kaaway para mailayo yung attention natin na magbasa ng kanyang mga salita at aliwin tayo dito sa mga bagay na mga pangmundo. So, kailangan yung pagtingin natin laging nasa Panginoon lang. Tapos, kailangan makita natin yung goal natin, which is yung makasama natin siya through eternity. So, lahat kasi ng mga bagay dito sa lupa, lahat yan lilipas. So, lahat yan nawawala. Lahat ng kinahihiligan natin mga bagay dito, yung mga achievements natin, yung mga goals natin, lahat naman yan baliwala sa ating Panginoon. So, dapat yung ating pagtingin o yung ating focus lagi lang sa ating Panginoon. So, always look unto Jesus. Then, yung fourth point po natin dito, how to increase our faith, is yung ating paggawa. So, sinasabi po sa James na faith without works is dead, di ba? So, hindi po sapat yung sasabihin mo lang sa kapwa mo na ako may pananampalataya Panginoon, ako naniniwala ako sa Diyos. Pero hindi naman nakikita sa gawa mo, hindi naman nakikita sa mga action mo. Yun po ay kulang, mga kapatid. So itong panahon ng lockdown na to, pwede natin itong gamitin. Para tayo ay makapag-share din ng Word of God. Diba? Lahat naman tayo may social media accounts. So imbis na mag-post tayo ng mga kung ano-ano, mga nakakatawang mga videos, mga memes, pwede natin palitan yung mag-post tayo ng mga
Word of God, mga encouraging na mga words. So, kahit sa mga ganun simpleng mga bagay lang mga kapatid, may papakita natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi hindi nyo alam na meron pala nakakapagbasa niyan na encourage sa mga pinapost nyo. Di ba? Kahit sa simpleng message lang. Kumustahin niyo yung mga kaibigan niyo na hindi nyo na nakakausap ng patagal, na paalala niyo sa kanila na mahal sila ng ating Panginoong Jesus. So, kailangan nandun lagi yung ating paggawa. Hindi dapat yung mawawala. Then, yung ating susunod dito is yung ating pag-witness sa ating Panginoon, which is yung saying of the word. Kailangan lagi natin pinag-uusapan ng ating Panginoon. Basahin natin yung Acts 1:8. Ayan po. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at sa hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So yan po yung Great Commission.
Amen. Praise God. Let's pray, mga kapatid. Let's bow down our heads, mga kapatid, and ating i-feel ang presence ng ating Panginoon. Yes, Lord God Jesus, Panginoon Diyos, pagpalang Ama, Panginoon, kami nagpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng aming nararanasan, ikaw ay nanatiling tapat sa bawat isa sa amin. Ni minsan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpoprotekta sa bawat isa. Salamat sa mga pagpapalang amin natatanggap, Panginoon, na sobra-sobra pa, Panginoon. Ganon din, Ama, salamat din, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. Lord, we pray, Panginoon, ang aming mga salita na napakinggan, Panginoon, ay tumimo sa aming puso't isipan na aming ito mapamuhay, Panginoon, Lord God, na tunay nga, Panginoon, na dapat kami ay magkaroon ng pananampalataya, Panginoon, na mas lalong kumapit pa kami sa iyo, Panginoon, Lord God, na mas naisip pa ng aming mga puso, Lord, na mas makilala ka, Panginoon, Lord God, na ito ang pagkakataon na mas kami, Panginoon, ay magtumibay, Panginoon, magpalakasan, Panginoon, magkaisa sa pananampalataya, bagaman hindi kami magkakasama pisikal. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, Lord God, na kami, Panginoon, ay maging makalakad sa iyong kalooban. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, ay makalakad sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord God. Maging, Panginoon, sa taong ginamit mo na maghayag ng iyong mga salita, Lord. Salamat sa kanya, Panginoon. Patuloy niyo po pagpalain ng bawat kabataang ito, Panginoon, Lord God, na hindi namin sasayangin ang binigay mong pagkakataon sa bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, Lord God, ay maging malago, Panginoon, sa pananampalataya at sa iyong mga salita. Muli, Panginoon, ang binabalik lahat na papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo lamang nag-iisa at dakilang pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Mga seryoso eh. Amen. God bless sa ating lahat. God bless po. God bless. Sana sa susunod ulit na Sabado meron tayong online youth service din na Let's make it on time, mga kapatid. Nasa bahay na lang din naman tayo. Invite na lang ulit namin yung lalo na yung hindi kasali sa GC natin, si Brother Bongbong, tapos yung may isa sa tayong bago, Sir Virgin. Ulit kayo. Sir Virgin yan. Sir Virginia. Invite na lang namin kayo sa Sabado ulit para makasali kayo sa ating online youth service. At yung mga naka-assign, abangan na lang natin sa GC natin, mga kapatid. Doon ko na lang i-announce. Connecting si Jules, oh. Hi, Jules. Di ba Georgina? Hindi Virginia. Virginia talaga siya. Di ba Georgina? Hindi Virginia. Virginia talaga ito na yung pangalan. Georgina. Classmate ko talaga yan. Naman yung panghuli lang. Yung Verge. Hi, Brother Jules. Verge, naway ka, Verge. Pa-start pa lang kami. Jules, kamusta, Jules? Long time na siya. Jules. Oy. Classic prayer na, diba? Maaga ka, Jules. Ata mo, Si Brother Julius yung yung naka-assign sa closing prayer talaga eh. Galing pa kasi ako field eh. Hi, Sandra. Ayun si Sandra. Giving. Nag-start ako. Ay, hindi pa. Hindi pa, Julius. Hindi pa. Saturday pa. Next Saturday. Para next Saturday Sir Legion. Hanggang Zoom late pa rin Kaya nga parang naglakad ka pa. Traffic yata. Yung mga nalilate to Zoom, yung mga naka-assign, lilista natin yan, magpapakain yan after ng lockdown. Naku po. Mahirap to. Alam na. Mukhang mabubusog tayo Sandrina. Si Bongbong nga hindi na late, galing pa ng ng Malacanang. Malacanang ba yan? From Malacanang.
Yung mga malalayo dyan, hindi na late. Si Julius. Na late pa. Hi, Sir Ligel. Kapag namuha ako. Pala pag pag online youth service, pati nanay nakakasali. Baboy. Pati baboy nakakasali. Ano? Yun o. Sino, Brother Bong, na-record mo. Saan po si Georgina? Verge. Sino? Georgina Rojas. Hindi po namin kilala kayo. Sis, pwede po kayo magpakilala sa amin. Yan. Naka-attend na talaga yan si Sir. Aga? Oo, yung bago mag-lockdown. Di ba bisita mo siya, Jess? Oo, yung okay. before lockdown. Sorry, Oo, okay. bisita ni Jess. Pasensya na, tumatanda lang si Brother Erwin. Nakakalimot. Medyo Hindi ko na nakilala. Nung nagsimba kasi, medyo payat pa. Nung yung lockdown na, parang nagpala. Grabe. Medyo lang. Si Julius, parang nakakulong sa halwa. Sa? Julius. Si Marvin nawala na, di niyo pinansin. Julius, sa halwa. Brother, ay, oo nga. I-invite mo na lang. Ano halwa? Hawla? Di ba halwa? Anong halwa? Halwa bang pagkasi? Si Marvin. Oo, nawala si Marvin. Halwa. Ibang virus yata ang napunta sa'yo. Brother Erwin Nababaligtad yung mga salita. Nananahimik na tuloy si Brother Ray. Si Brother Ray tuloy. Nabibingay, no? Napag-usapan ng edad. Hindi. Lipat lang ang pwesto. Napag-usapan kasi yung edad. Si Bongbong parang lalaban sa gira, oh. Bong, kamusta na yung pusa mo? Pusa. May pusa siya kanina eh. Pusa yung nakaharap kanina. Oh. May kasama Wala siya kanina eh. Pero si Marvin talaga, hindi niya talaga kinamusta. Oo nga, pati Hi, si Marvin. Francis biglang nawala. Wala na talaga. Kanina pa talaga. Wala na. Oo yan. Hi, Sandrina. Sana si Ate She. Pati si Charina nawala na. Oo nga, si Charina. Ayaw mag-mute kanina. Sabi Hindi niya, niya yata alam. Hindi niya alam. Okay. sige na. Bye-bye. Bye-bye. Brother Bong, yung yung record. I-edit ko na lang. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Ingat kayo. Love you. Love you. Sa lahat. Bye-bye. Ano to? Sabi. Sino ba mag-ano? Forever. Ayun yung pusang cute, oh. Si Mina. Ming! Shh, Ming! Elvin, pakis naman Elvin. Wala na pala si Mina. Julius, lit ka. May parusa lang. Wala na. Maglilib na ako sa meeting. Ganda natin to. Bye-bye mga kapatid. God bless. Bye-bye.